Pangalawang araw na ngayon ng mga rallies sa EDSA na pinangunahan ng United People's Initiative, grupong Pro Duterte, at yung pangalawang araw rin ng rally sa Luneta na pinangungunahan naman ng Iglesia ni Cristo, INC. Ang tanong na ngayon, ano na bang mangyayari dito sa mga rallies na to? Di ba, ang plano sana nito kaya nga 3 araw dahil patungo ito sa people power o kaya hanggang sa posibleng magkukudeta, posibleng magkaroon ng pag-withdraw ng military support. Anong nangyari? Bakit parang walang aksyon? Yung mga inaasahan na destabilisasyon, kudeta, parang wala. Anong nangyari? Yan, pag-usapan natin yan. Pangalawa, pag-usapan. So saan na patungo ito? Ano nang mangyayari dito? Okay? So pag-usapan natin mga kabunyog, mga kababayan. Doon muna sa pag-usapan muna natin, bakit parang yung mga, kahit kasi si DOJ Secretary, kahit si DOJ Secretary Boying Rimulya ay nagsabi na ang talagang layunin ng mga rallies na yan ay patalsikin, pabagsakin ang gobyerno, si Marcos, si PBBM, para iluklok si Sara. Yan yung yan talaga yung direksyon yan. Sabi, kahit si former Secretary Ronald Llama sa talakayan namin, yan din yung paniniwala niya. Si Ombudsman Boying Rimulya, ganun din. Malinaw yung sinabi niya, napanood ko yung interview sa kanya. Sabi niya, ang purpose talaga niyan, pabagsakin ang gobyerno, ang administrasyon. Ipalit si Sara Duterte. Bakit? Bakit ganon? Kasi nga, marami ng mga senador, marami ng mga kakampi ang lalo na sa kampo ng Duterte at ng minorya sa Senado, ang mga may kaso, kakasuhan, at posibleng makulong. Lalo na't nagsabi si Ombudsman Boying, bago ang December 15, magkakaroon na ng aarestuhin na. May warrants of arrest na yan. Sila Chis Escudero, sila Joel Villanueva, Jingo Estrada, Saldico, pati nga si Revilla, pati si Nancy Bina, yun yung mga pinangalanan. Kaya, kumbaga sinasabi nga natin, desperado na itong mga ito na dapat mapigilan yan. Kaya nga, ang naisip nila, mag-mobilize ng maraming tao. Mag-mobilize ng maraming tao. Sino ba ang may capacity mag-mobilize ng maraming tao? Iglesia ni Cristo. At saka yung mga sekta ng relihiyon, KOJC, JIL. So nag-commit sila, mag-mobilize sila. Tapos siyempre, susuportahan ngayon ng mga DDS. Mag-mobilize din, full mobilization ang mga DDS. Ang PDP Laban, nanawagan, mag-mobilize sila, mag-join sila sa mga rallies. Yun ang kanilang plano Tapos na pati itong paglabas ng itong paglabas ng mga videos ni Saldico. Preparation yan sa mga malalaking rallies na yan. Yun yung makakadagdag yun sa ahitasyon. Parang mas ma-agitate ang mga tao, pati mga military, pati mga pulis, sasama na. Susuportahan na ang ipapanawagan nilang Marcos resign or patalsikin na si Marcos. Yun yung kanilang yun yung kanilang design. Ano talaga sila diyan? Kaya nga 3 araw 'Di ba? Kaya nga 3 araw. Kasi kung freedom of expression ka lang, kung gusto mo lang i-express yung galit mo sa mga nangyayari sa bansa, katulad ng sinasabi ng Iglesia ni Cristo at ng mga Jesus is Lord, ng mga DDS, 1 araw pwede na yon. Pero bakit 3 days? Kasi sa unang araw, tatantyahin mo yung kakayanan mo. Sa gabi, magdadagdag ng tao. Kinaumagahan, mas madadagdagan pa. Pag ikatlong araw, talagang grabe na ang tao. Mapipilitan na ang gobyerno ngayon, ang administrasyon na bumaba sa pwesto. Yan yung template, yan yung design. Kaya nga ang Malacanang naghanda rin Halos sarado yung Malacanang. Si PBBM hindi nandun sa loob ng Malacanang. Inantabayan niya talaga yung mga mangyayari. Kasi may information din siyempre.
May intelligence information ang military. Iba itong mangyayari dito sa 3 araw. Kahit si Ombudsman Boying Rimulya, yun ang sinasabi niya. Kahit yung mga kami ni former Secretary Ronald Llamas, ganun. Kasi kung wala namang planong extraordinaryo, 1 araw lang. Hindi, 3 nga eh. Katulad ito ng EDSA People Power 1. Katulad ito ng EDSA People Power 2. Magtitipon ng tao mula unang araw, pangalawang araw, hanggang sa sobrang dumami ng ikatlo. Problema ngayon, sa unang araw pa lang, anong nakita natin? Unang araw pa lang, na-produce ba yung required na bilang? Na-produce ba yung maraming tao? Maraming tao sa Luneta. Pero yung pinoproject nga, kung narinig nyo yung interview kay retired Major General Pokis, sila ni Mike Defensor, in-interview doon sa Billionaire News Channel. Ang sabi nila, mga 1 million to 2 million sa Iglesia ni Cristo sa Luneta. Mga 300,000 to 500,000 daw yung United People's Initiative naman, GIL at saka KOJC doon sa EDSA. Yun yung number nila eh. Ngayon, nakamit ba yon? Hindi. Mas marami pa yung rally ng Iglesia ni Cristo noong January 13, yung kontra sa impeachment ni Sara. Yun, 1.8 million daw yun eh. 1 million to 1.8 million. Ay ito, ang pinakamataas na estimate ng media, 650,000 nung peak nung gabi. Nung gabi na, mga alas 7 ng gabi, yun na yung peak. 650,000 sa media na estimate yan. So, medyo pero bagamat kung titingnan mo, marami na rin. Dapat sana, kung yung original nilang plano na magkaroon ng people power, kudeta o ano man yan, dapat ngayong araw, kung kahapon 650,000, dapat ngayon 1 million na. Tapos dapat bukas, mga 1.5 million na. Ganun yung design. Ganun dapat yung design. Kaya ang problema, kahit yung Iglesia ni Cristo, kinapos. Bagamat marami kung titingnan mo sa drone, kasi marami naman talaga yung 650,000. Pero yung tinatarget nilang 1 million to 2 million, wala. Lalo naman yung sa EDSA PPM. Yung sa EDSA PPM, lalong wala eh. Bakit lalong wala? Ang estimate mong nagrally sa EDSA People Power Monument, mula 2,000 nung 2,400 ba yun, sabi ng PNP, nung hapon. Nung gabi, umabot ng 4,000, sabi ng media. So napakaliit nun sa target na 300,000 to 500,000. Wala. Kinapos. Yung pinoproject nilang napakaraming tao, wala, hindi lang nangyari. Walang nangyari. Kasi yung EDSA People Power 1, sa unang araw, kunti. Sa second day, dumami. Sa third day, ay talagang grabe na. Ito wala na. Dapat ngayong araw, mas doble kay sa kahapon. Bakit? Ini-expect pa ba nila na mamayang gabi, bigla yung magbubuhos ng tao? Wala na. Wala na yan. So ngayon, anong nakita natin? Ang nakita natin dyan, bakit hindi natuloy ang mga plano-plano na yan? Bakit hindi natuloy yung mga plano-plano na yan? Mga kabunyog, mga kababayan. Nagbago ng mukha, nagbago ng paninindigan ang Iglesia ni Cristo. Napansin nyo? Yung Iglesia ni Cristo, dumistansya eh. Dumistansya yung Iglesia ni Cristo. Tuloy yung rally nila, pero ayaw na nilang haluan ng politika. Ayaw na nilang ma-associate sa Duterte. Napansin nyo? Nung yung grupo ng Maisog, nag-uorganize sana sila ng yung grupo ng Maisog, galing sila ng TM Calao. TM Calao. Tapos may may mga placard sila na Marcos resign. Siyempre pro Duterte sila. Pagdating nila doon sa Luneta, hindi sila pinasanib. Hindi sila pinapasok. Ibig sabihin, yung Iglesia ni Cristo, parang ayaw ng Iglesia ni Cristo ng destabilisasyon. Magrarally na lang sila pero hindi sila susuporta na sa kung anumang plano yan. Destabilisasyon man yan, kudeta man yan, withdrawal of military support,
people power man yan, tatayo ng military junta o kung ano man, wala. Ayaw na nila. Ayaw na nila. Ano yon? Makikita mo yon na kasi kung talagang ano pa, ang plano pa ng iglesia ay para pa sa mga kudeta na yan, destabilisasyon, pag-aalsa, kung ano man, hindi nila aayawan yung mga DDS na sumanib sana sa kanila. Nabigla nga yung mga DDS eh. Hindi sila makapaniwala yung grupo ng maisog ni Vic Rodriguez. Pagdating nila doon, tinaboy sila eh. Anong ginawa nila? Nagsariling protesta doon sa liwasan. Wala yun sa plano nila. Wala yun sa plano nila. Hindi yun. Hindi yun ang ano nila. Sa totoo lang. Oh, kaya malaki ang nabago. Kumbaga, siguro nung mga una, ang Iglesia ni Cristo yata nakakumit sa kanila, nasusuporta sa sa destabilisasyon o kung ano man. Pero nung huli nagbago eh. Parang nagkaroon ng pagbabago. Ang isa pa, kung napansin nyo, yung mga retired military officers, mga retired generals, na dati ay mainit ang panawagan na parang withdrawal of military support sa administrasyon, yung United People's Initiative, yung grupo nila retired Major General Pukis, retired General Orlando De Leon, ano yun matapang yun, talagang nananawagan yun, resign. Mag-resign na si PBBM o kaya mag-withdraw na lang ng military support ang mga military. Kaya nga kinukumbinsi si Bronner na samahan sila eh. Pero yung nag-organize na yan ng rally doon sa EDSA, ayaw nga nilang magpapasok ng mga nananawagan ng BBM resign or Marcos resign. Ayaw. Sila Eric Celes nagmarcha galing EDSA Shrine. Mainit ang panawagan nila Eric Celes. Yung grupo niya, siguro mga 100 din sila, 150. Pagdating nila doon sa EDSA People Power Monument, hinarang sila ng pulis. Ayaw silang papasukin. Bakit? Ay ang kondisyon nga ng mga pulis at saka ng organizers ng rally, walang mananawagan ng mga pag-aalsa, walang mananawagan ng mga seditious na calls or slogans. Ay yung BBM resign, yung oust Marcos, talsikin si Marcos, pabagsakan si Marcos, mag-resign si Marcos, ano na yon? Nagbo-border na di umano sa pag-aalsa. O di na yon? Seditious slogans, seditious calls, mga seditious na panawagan na yon. Binawalan sila. Yung leader ng United People's Initiative, ini-interview, ang sabi niya, nangako kami, walang seditious na mga panawagan. Kapag may nagsalita doon sa stage na na nananawagan na ng iba, parang ang panawagan na ay kung parang seditious na, papababain namin. Ayun, ibig sabihin, kahit yung mga retired military officers na miyembro ng United People's Initiative, hindi na rin nagsuporta sa destabilisasyon. Parang biglang nagkaroon ng pihit eh. Napansin ko. Sinusubaybayan ko yung kahapon eh. Napansin nyo ba yon? Mga kabunyog, mga kababayan? Mas mainit pa, yung September 21 na ginawa doon sa Recto, sa Mindiola, saka doon sa Ayala Bridge. So yun, talagang mainit yun. Ang inaasahan, mauulit yun ngayon at mas matindi dahil marami ng tao. Ay wala eh. Kaya ang nangyari, parang kwitis ang nangyari, Yung inaasahan na pasabog, palso. So wala. Kaya ako ngayon, kung sa ngayong araw, pangalawang araw, wala na to. Wala na to mga kabunyog, mga kababayan. Itong yung original nilang plano, wala na yan. Ano nang mangyayari ngayon dyan? Bakit kasi nangyari yan? Kung akong tatanungin, ang tingin ko dyan mga kabunyog, mga kababayan, nangyari yan dahil alam nyo kung bakit nangyari yan, yung ganyan? Bakit parang hindi natuloy yung plano? Hindi nasunod yung plano, yung design? Kasi patungo sana ito sa people power, pag-aalsa, pag-aaklas o kung anuman, hanggang sa kudeta o kung anuman, withdrawal of military support. Bakit hindi? Alam nyo kung bakit? May tatlong importanteng bagay kung paano nagtagumpay ang EDSA People Power 1, EDSA People Power 2. Yun sana dapat naayos nila
para magtagumpay itong EDSA People Power 3 nilang to. Huwag na nating i-consider na EDSA 3 yung kay ERAP kasi bigo naman yun eh. Yung pagtatangka noon na lusubin ng Malacanang. Ano yun? Ang gusto sana nila maging EDSA People Power 3 ito. Kumbaga yung EDSA People Power 1, EDSA People Power 2. Ngayon, bakit? Ano ang mayroon ng EDSA People Power 1, EDSA People Power 2 na nagtagumpay yun, na wala ngayon? Kung titingnan natin, ang EDSA People Power 1, nandun ang military. Ang military ay nagsuporta sa pamamagitan ni Fidel Ramos at ni Enrile. Yan yung EDSA People Power 1. Sa EDSA People Power 2, alin doon ang military? Nag-withdraw ng military support si Angelo Reyes kay ERAP. Si Lacson naman, PNP chief noon, nag-withdraw na rin ng support kay ERAP. So ibig sabihin, may withdrawal of military support ang PNP at ang military nag-withdraw ng support. EDSA People Power 1, EDSA People Power 2, mayroon yan. Yung pangalawa, ang simbahang Katoliko na pinakamalaking simbahan, relihiyon sa Pilipinas. Sumuporta sa People Power 1, sumuporta sa People Power 2. Wala yan ngayon. Wala yan ngayon. Ang simbahang Katoliko, ayaw sumuporta dyan sa mga destabilisasyon na yan. Nag-release ng statement ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Hindi sila sasama dyan. Sasama sila sa laban sa korupsyon sa November 30. Pero dito, hindi. Kaya yung simbahang Katoliko, wala. Kaya kahit pa nandyan yung mga iglesia ni Cristo, Jesus is Lord, Kingdom of Jesus Christ, minority yan. Ang malaki pa rin na simbahan sa Pilipinas na sumuporta sa EDSA People Power 1, People Power 2, ay simbahang Katoliko. Ngayon, wala. Yan, di ba? Yan yung, wala. Hindi nila mababaliwala ang simbahang Katoliko. Kasi karamihan ng Pilipino, Katoliko. Kung simbahan at simbahan ang pag-uusapan, kailangan mong makuha ang pinakamalaking simbahan. Katoliko. Yan. Huwag nilang baliwalain yan. Huwag nilang baliwalain yan. Yung EDSA People Power 2, buhay pa niyan si Cardinal Sin. Nag-mobilize noon ang mga simbahan. EDSA People Power 2 yan. Saka People Power 1. Kung EDSA ang pangatlong kailangan na para magtagumpay ka, taong bayan. Taong bayan. Yung mamamayang Pilipino, yung masang Pilipino. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan, kailangan ang taong bayan. Ang nangyari, ang taong bayan, wala eh. Nag-ano lang. Ang nag-attend sa rally nila, yung miyembro ng iglesia. Kahit nga yung inaasahan nilang malaking rally sa EDSA PPM, inaasahan nila dahil may expose si Saldico, magagalit ang mga tao eh. Wala, hindi rin nangyari yun. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, yung tatlong importanteng sangkap sa pagtatagumpay ng mga pag-aalsa o kaya ng people power o kung ano man yan. Una, military at saka pulis. Mukhang hindi naman nila nakumbinsi ang military at ang pulis eh. Hanggang sa dulo, hindi nila nakumbinsi. Inaasahan nila na yung expose ni Saldico ay makakaapekto sa military, parang magbabago ng pananaw ang military. Biglang-bigla, susuporta na dito sa wala. Hindi pa rin. Bakit hindi nakuha yung military kahit mayroon na kay Saldico? Questionable naman yung ni Saldico eh. Saan ka naman saan ka naman maniniwala na paano mo papaniwalaan ang isang nagsasabi ng katotohanan na sabi niya, lahat ng bilyon-bilyong pera, 100 billion na insertions, 56 billion na projects ng flood control sa Bulacan, lahat yun dinala niya kay PBBM at saka kay Martin Romualdez. Pero siya, wala daw. Wala daw siyang nakuha o natanggap kahit kahit piso yata. O kahit 1 sentimo. Dumaan lang daw sa kanya ang pera. Sino namang maniniwala sa ganun? Kaya wala. Kahit yung military, hindi na kumbinsi. Yung inaasahan nilang, yung expose ni
ni Saldico ay makaka-trigger ng withdrawal ng military support, wala, hindi nangyari. Ganun din ang simbahan. Ganun din ang simbahan. Lalo na rin ang taong bayan. So hindi hindi naka-trigger ng pagbabago ng isip ng military, ng taong bayan, saka ng simbahan. Kaya wala. Wala, bigo yung sabi ng mga nagpo-post dito, mayroon pang isang araw, attorney, bukas. Ay, abangan natin. Pero ang hirap na niyan. Hahabulin mo yung requirements. Dapat kahapon, ngayon dapat na dubli yun. At dapat sa pangatlong araw, na triple. Ay, ngayon, ang hirap na yun. Ngayon lang, ang estimate ng nagrarally ngayon sa Quirino Grandstand, 150,000 na lang. From 650,000 to 150,000. Yan yung estimate eh. Yung sa EDSA kahapon, 4,000 ang pinakamataas na estimate nung gabi. Ewan ko kung kaya pa nila ngayong mag 4,000. Yung Iglesia ni Cristo, nagbago na. Mukhang ayaw na nila ng destabilisasyon. Rally na lang sila. Yung mga plano kung ano man yun, hindi. Tapos yung mga generals, retired military officers, hindi rin solid sa panawagan ng Argo, ano nang nangyari, Argo? Bakit ganun ang nangyari sa inyo? Yung tatlong pinaka-importanting sangkap sa anumang tagumpay ng mga people power. Ang una, pinaka-importante, taong bayan, hindi nakuha. Pangalawa, simbahan, hindi nakuha. Pangatlo, military. So, paano na yan? Kaya, nung makita siguro ng Iglesia ni Cristo, wala, hindi ito magtatagumpay. Papapasubo tayo dito. Wag na tayo. Wag na tayong sumama diyan sa mga destabilisasyon na yan. Ang isa din kasi sa naging dahilan diyan, si Saldico mismo. Ang akala nila, dahil doon kay Saldico, magagalit ikaw ba naman, sasabihin mo ang mga kapalpakan ng ni PBBM at saka ni Romualdez, pero yung sarili mo, hindi. Sus naman, anong klase naman kasi yun? Sino bang gumawa ng script ni Saldico? Argo, tanungin mo nga yung mga boss mo. Sino yun? Sa totoo lang, ako, suportado ko si Saldico. Kasi tama na, di ba lagi ko namang sinasabi? Anong sabi ko kay Saldico? Pag si Saldico bumaliktad, maraming alam yan. Di ba? Argo, lagi kong sinasabi yan. Pag si Saldico na ang bumaliktad, maraming alam yan. Malalaglag niyan si PBBM at si Martin Romualdez. Kaya lang, okay, kung babaliktad ka, sasabihin mo na ang lahat. Pangalawa, isasauli mo ang ninakaw mo. Pangatlo, tatanggapin mo na nanginabang ka. Ganun ang ginawa ni dating DPWH Yusek Bernardo. Si dating DPWH Yusek Bernardo, nagsisi siya sa ginawa niya. Sinabi niya kung anong ginawa niyang kasalanan, anong papel niya, tapos paano yung mga kickback, saan napunta yon, ilan ang porsyento, at magkano naman sa kanya. At ang balita ngayon, sabi ni Senador Win Gatchalian, na nga ibabalik daw ni Bernardo yung mga kickback niya. Yung mga kickback. Yun ang maganda. Kung ganun ang ginawa ni Saldico, umuwi siya dito, pagdating niya dito, linabas niya ang lahat ng mga ebidensya, marami pa siyang binadawit, nagsisisi na siya, total dati naman siyang seminarista, sasabihin niya, nagsisisi ako, ibabalik ko na itong mga ninakaw ko, yan sana. Kung ganun sana, ay baka nagtagumpay itong mga, mga panawagan nilang ito ng, withdrawal ng military support o kaya people power. Yun ang wala eh. Yun ang wala. Kasi nga yung military hindi nakuha, yung simbahan hindi nakuha, yung taong bayan hindi nakuha. Dahil doon, siguro yung Iglesia ni Cristo, naisip nila, wala, magsusugal tayo dito, mapapahamak tayo kung sasabay tayo diyan. Mapapahamak tayo diyan. Ganun din siguro yung mga retired military officers. Siyempre, minomonitor nila. Anong balita? Mayroon bang kakalas? Mayroong babaliktad? Wala eh. Di wala. Ano yun? Na. Pero naghanda ang Malacanang, nakapadlak ang Malacanang. Yung tulay papapunta ng Malacanang, Ayala Bridge sarado, may mga container vans doon. Grabbing wires ang linagay.
Grabe, talagang pasigurado ang Malacanang. Kasi totoo naman yun, seryoso naman talaga yung banta na yun. So, sa pangatlong tanong na tayo. So what now? Ano ang ano natin dyan? So what happens now? Ano? So what happens now? So ano nang mangyayari? Wala na ito. Wala na ito. Bukas, mas lalong liliit niyan ang bilang. Maliban na lang kung teka lang nila ito na paliitin ngayong second day pero mas dadami sa third day. Pero mahirap. Mahirap tong ano na 'to. Ano nang mangyayari dito sa 3-day na rallies na 'to? Kung ganito rin lang naman pala, hindi naman pala mangyayari yang people power nila na yan, yang mga destabilisasyon nila, kudeta, withdrawal military support. Dapat hindi na lang nila ginawang 3 days. Mag-i-express ka lang naman ng galit mo, nag 3 days ka pa. Napagod pa yung mga iglesia, yung mga miyembro nila. Mabuti yung mga natutulog sa mga hotels. Paano yung natutulog doon sa tent? Inuulan pa, nakaabala pa sa mga tao. Kaya tayo nagsasabi noon, 3 days yan kasi people power yan. Bakit pa kinailangan nilang mag 3 days kung ganito rin lang? Kaya lang, kung i-atras naman nila ngayon, hindi nila itutuloy yung 3 days, mapapahiya sila. Nagkasubuan na eh. Hindi kasi kahit yung mga DDS hindi sila magkaisa. Nag-away-away kahapon doon yung mga leader ng United People's Initiative sa si Eric Celes. Nagpapangano sila. Nag-away sila kahapon doon, nagkaroon ng tensyon. Tapos ano 'yan? Siyempre masama yung loob ng mga DDS. Nagmarcha sila papunta doon sa Luneta, sasama sila sa Iglesia ni Cristo. Hindi sila pinapasok. Yung sanang sinasabi ng mga DDS, maghanda na si Sara Duterte, siya na ang susunod na presidente. Wala. Hindi na yan mangyayari, mga kabunyog. Ang problema, ito na yung ano nila huling hirit to. Mahirap nang maulit ito. Mahirap na. So ang mangyayari dito, ang magiging problema dito, dituloy na ngayon ang aresto. Sabi ni Ombudsman Boyeng Rimulya, kakasuhan na nila next week sa Sandigan Bayan sila Chis Escudero Joel Villanueva, napanood niyo yon? Sabi yan ni Ombudsman Boyeng, bago mag-December 15, may warrant of arrest na. Yan. Yan sana yung gustong pigilan ng Iglesia ni Cristo din. Yan din sana ang gustong pigilan ng mga DDS. Bakit? Siyempre, mababawasan ang mga senador ng minorya. Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, Chis Escudero. Ano yun? Tapos susunod pa dyan si Bato de la Rosa. Punta naman ng ICC. Ano to? Wala. Hindi nila mapipigilan na yan. At posibleng sa Pebrero, matutuloy na ang impeachment ni Sara. Lalo na. Sunod-sunod na yan. Ito na sana yung desperadong hakbang nila. Suportahan na nga ang Duterte. Mapababa na si PBBM at iluklok na si Sara. Doon ang kanilang kaligtasan Yun ang kanilang pag-asa. Ang problema nga, itong nangyari. Nung isang araw pa yan, November 15, ang plano sana, papalitan na si Soto ni Chis Escudero o kaya ni Cayetano. Hindi na naman nangyari. Bigo na naman sila doon. Ito na naman, bigo na naman dito yan. Maliban na lang kung magtagumpay ito bukas. Ewan ko, mahirap masyado. Kung bukas, biglang magbago ang sitwasyon, kasama kami sa People Power 1. EDSA People Power. Kasama kami sa EDSA People Power 2. Hindi kasi ganyan kadali yan. Kaya nga hindi kami nananawagan ng EDSA People Power. Nakita nyo na ba akong manawagan ng People Power? Hindi ganyan kadali. Mahirap. Ang paghandaan na ngayon ng mga senador na makakasuhan, walang nangyari dito sa 3 days na to. Walang nangyari. Ewan ko lang. Kung bukas biglang magkaroon ng pagbabago, pero kung magkakaroon ng pagbabago bukas, ang tinding gagawin mo niyan. Argo, ang tinding gagawin nyo dyan. Ipipilit nyo bukas, parang ano yan. Ang dami nyong nakareserbang pwersa na bukas lalabas. Ewan ko lang. Ang problema kung umulan pa mamaya, umulan pa bukas, Argo. Mali kasi yung kay Saldico Argo, ang laki nung ni Saldico. Palpak. Sino bang gumawa nun? DDS yata ang nagturo kay Argo DDS yata ang nagturo Okay sana na si Saldico, maraming alam yan. Pero ganito dapat ang gawin niya. Pinakamalaking pagkakamali niya, isa lang. Pinakamalaking pagkakamali. Ang sabihin mo na hindi ka nang inabang, wag mo na nga kaming Yung isang mali, lahat ng sinabi mo, mali na yan, wala nang silbi. Yan ang nangyari kay Saldico.
mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ano to, kahit yung mga DDS ay yung Iglesia ni Cristo pala, hindi rin nila kaya ng ano eh. Kaya nagbago na rin ang stand yung Iglesia. Papasok sana yung mga DDS, may daladalang placards, may daladalang stream, mga tarpaulins. Galing silang TM Kalaw, yan yung grupo ng Reforma at saka yung hakbang ng Maisog. Pagdating nila doon, hindi sila pinapasok. O, Andy Velarde, kumusta kayo doon sa Biliran? Shout out sa inyo. Kaya yan, mga kabunyog, mga kababayan. So kung tatanungin nyo ako, ano nang mangyayari? Ay wala na. Tatapusin na lang nila yan hanggang bukas kasi nagkapasubuan na. Pag hindi nila yan tinapos hanggang bukas, ano yon? Makakahiya sila. Nakakahiya sila. Kaya malamang tatapusin pa yan bukas. Pero I doubt kung mas dumami ang tao bukas. I doubt. Duda ako. Ako naman, nag-a-analyze ako habang nangyayari, di ba? Habang nangyayari, no? Kawawa naman yung mga iglesia ni Cristo, inulan, magkakasakit 'yon, magkakasakit. Yung mga leader siguro nila o yung mga may pera nilang nandun sa mga hotels. Pero yung mga wala, nandun, nasa tent. Nag-camping na lang. Anyway, sa bagay, pinadalhan naman sila, may mga pagkain naman si Amy Marcos. May pagkain si Chavit Singson. Pero ang laki ng gastos diyan. Ang laki ng gastos sa rally na yan. Bagay, marami namang pera yung mga nag-finance niyan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.